Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na usapan ngayon dito sa global finance dahil binigyang diin ni Anton Kvyatko. Isa po siyang advisor ni Russian President Vladimir Putin ang malaking problema ng US sa kanilang $35 trillion debt. Ayon po sa kanya, sinusubukan ng Amerika na baguhin ang mga patakaran sa gold at cryptocurrency markets para maibsan ang bigat ng kanilang utang. Ngunit ayon po sa ilang eksperto tulad po ni Ginoong Versan Algera, ang founder ng Black Swan Capitalist, hindi stable coins ang sagot sa problemang ito. Sa halip, itinuturo niya sa XRP bilang neutral reserve bridge asset na kayang maging pundasyon ng global financial system. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano po ba ang plano ng US sa kanilang $35 trillion debt? Ayan, ang laki po niyan. Ayon po kay Ginoong Kvyatko, nais ng Amerika na ilipat ang bahagi ng kanilang utang patungo po sa stable coins na naka-back up ng US Treasuries. Kapag nangyari ito, maaring lumiit po ang tunay na halaga ng utang habang dinadala po nila ang bigat nito sa ibang bansa. Binanggit niya rin ang mga nakaraang panahon tulad po ng 1930s at saka 1970s kung saan gumamit ang Amerika ng ganitong estratehiya para makabawi pero sa kapinsalaan ng iba. Sa market impact, kung itutulak po ng US ang ganitong polisiya, posible pong magkaroon ng malawakang pagkalugi sa ibang bansa na nakadepende po sa dollar. Maaari itong magdulot ng kawalan ng tiwala sa dollar at maging trigger para sa mga bansang naghahanap ng alternatibong asset tulad ni XRP. Ngayon ay ano po ang sinasabi ng Russia tungkol dito? Binalaan po ni Ginoong Algera na ang plano po ng US na gamitin ang stable coins ay maaring magdulot ng malaking panganib sa global finance. Sa kanyang paliwanag, posibleng ipilit muna ng Amerika ang global adoption ng stable coins. Tapos kapag nailatag na, sa kanila ito gagamitin para bawasan ang halaga ng kanilang utang. Sa huli, ibang bansa ang maiipit at masasaktan ang kanilang ekonomiya. Kaya sa market impact, ang ganito pong pananaw ay maaaring magbigay ng takot sa mga investors na nakadepende sa dollar at saka stable coins. Posibleng lumipat ang iba sa neutral assets para maiwasan po ang exposure sa dollar devaluation. Ngayon ay bakit hindi po sapat ang stable coins? Ayon po ulit kay Ginoong Algera, hindi pwedeng asahan ang stable coins bilang matibay na pundasyon ng global financial system. Kahit mukhang stable, nakatali pa rin ang mga ito sa parehong utang at pulisiya ng US. Kung magpatuloy po ang paggamit ng ganitong modelo, maaring lalo pang masira ang tiwala sa dollar at sa mga financial instruments na nakadikit dito. Kapag lumala ang kawalan ng tiwala sa stablecoins, posible pong lumipat ang mga institution at bansa sa ibang uri ng asset na hindi po nakadepende sa isang gobyerno. At dito po pumapasok ang oportunidad ni XRP. Ngayon ay paano po nakikita si XRP bilang solusyon? Ayon po ulit kay Ginoong Algera, si XRP ang posibleng neutral reserve bridge asset. Hindi po siya nakatali sa isang bansa, hindi dinadala ang bigat ng fiscal policies ng Amerika at dinisenyo talaga siya para sa mabilis at murang cross-border payments. Dahil dito, nakikita po ng maraming eksperto na si XRP ang sagot sa kawalan ng tiwala sa dollar at saka stable coins. Kaya sa market impact, kung tuluyang makilala si XRP bilang neutral settlement asset, posible pong tumaas ang adoption mula sa mga central banks at saka financial institutions. Ang ganito pong galaw ay maaaring magbigay ng malakas na suporta sa presyo ni XRP sa long term. At ayan, bilang panguli, para sa akin may katotohanan po ang pahayag ni Ginoong Algera dito. Ang paggamit po ng stable coins bilang solusyon sa utang ng Amerika ay tila pansamantalang paraan lamang na posible pong makapinsala sa iba.
Samantalang si XRP ay may malinaw po na disenyo at layunin para maging neutral bridge asset sa global finance. Kung magpapatuloy po ang pagkawala ng tiwala sa dollar, mas lalo itong magbubukas ng pinto para kay XRP na maging sentro ng international payments. Ngunit hindi po natin dapat kalimutan na kahit malaki ang potensyal, kailangan pa rin ng matibay na suporta mula sa malalaking ekonomiya bago po tuluyang maging realidad ang ganitong sistema. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.